Bakit matigas ang basto ng kalalakihan tuwing umaga? Ito ang tanong na narinig ni Junichi mula kay Yukona habang napapanaginipan niya ito. Ngunit nang magising ang binata ay nakita niya ang hindi makilalang babae na nakapaibabaw sa kanya. Naka-makeup ito na parang isang gyaro. Napasigaw siya at tinanong kung sino ang babae. Umamin ito ng nararamdaman para sa kanya ngunit hindi niya talaga ito makilala at hindi rin niya maintindihan ang sinasabi nito. Bumaba ang babae at doon sinabi nitong siya si Nene na ikinagulat ni Junichi. Habang sabay na naglalakad ay nakahawak pa ang babae sa braso ni Junichi. Sa pag-iisip na baka makita sila ni Yukona ay nagulat siya nang batiin siya ni Minoru dahil akala niya ay si Yukona iyon. Nang makita ni Minoru si Nene ay naging interesado ito pagkat inakala niyang elementary pa lang iyon. Hanggang sa umiral na naman ang pagkainggit ni Shinpei dahil ibang babae na naman ang kasama ni Junichi. Nainis na ito at sinabing kaibigan niya lang naman si Nene. Nang makarating sa school ay nakita niya si Kashi at Binati. Humingi ito ng paumanhin sa nangyari. Nang biglang dumating si Nene at pilit nitong niyayaya si Junichi na sabay na silang umuwi. Nainis si Kashi pero mas lalo pa siyang inesor ni Nene sa pagsasabing mukha ng matanda si Kashi kaya't nag-apoy ito sa galit. Pero nang marinig ni Kashi na magsisimula na ang klase ay tumakbo na ito. Sa sobrang dami ng nangyari ay napagod na ang ating bida. Kaya naman nilapitan siya ni Yukona at niyaya upang mapasaya ang binata. Sabay-sabay silang kumain pero dahil kasama nila si Ranko ay hindi niya magawa ang gusto niya kay Yukona. Nang biglang dumating si Nene na nakabihis pa rin na parang isang gyaro. Inalok siya nito ng cookie at nang mapalapat ang cookie sa pisngi niya ay dinilaan iyon ni Nene bagay na ikinagalit ni Yukona dahil bilang girlfriend ay hindi pa nga niya nahahalikan man lang si Junichi. Nang magpapaliwanag na si Junichi ay biglang namukhaan ni Yukona si Nene at inakalang nakababatang kapatid yun ni Junichi at saka ipinakilala ang sarili bilang kasintahan nito. Pero dahil sa pagseselos ay idinaan niya na lang iyon sa palakihan ng Cocomelon hanggang sa nakisali na rin si Ranko at halos maiyak si Junichi sa kanyang nakikita. Ngunit biglang lumayo si Nene at pinag-isipan ng masama si Yukona tungkol sa pakikipagrelasyon nito sa kaibigan. Pero sinabi ni Yukona na mabuting tao si Junichi bagay na mas alam dapat ni Nene kaya deserve nito ang magka-girlfriend. Dahil hindi na mapigil ang nararamdaman ay umalis na lang si Nene. Kinagabihan nang makatulog si Junichi ay ginapang siya ni Nene kaya nagising siyang muli at laking gulat niya nang makita na wala itong saplot at yayain siya ng, alam nyo na, hihihi. Pero dahil talagang si Yukona lang ang gusto niya ay nilagyan niya ng balabal si Nene at humingi ng paumanhin. Ayaw niyang makitang malungkot si Yukona kaya hindi siya pumayag kahit anong pilit ni Nene. Napaiyak si Nene at naalala ang sinabi ng mga bata pa sila na siya ang magiging asawa ni Junichi. Saka ito nagbihis at umalis. Kinabukasan, napansin na naman ni Yukona ang pagiging malungkot niya kaya niyakap siya nito dahil alam niyang iyon ang makapagpapasaya sa kanya. Nang biglang umeksena na naman si Nene at sinabing magiging mas cool na gyaro siya kesa kay Yukona para maagaw niya si Junichi. Sa eskwelahan, hinihintay ni Shinpei si Junichi upang ipaliwanag ang tungkol sa King Game na nabasa nila sa magazine pagkat hanggang ngayon ay wala pa ring pag-unlad sa kanila ni Yukona. At nakahanda naman siyang tulungan ng tatlo niyang kaibigan. Una ay kailangan niyang mapapayag si Yukona na magsaya sila sa bahay ng mga ito at hiniling ni Shinpei na isama rin si Ranko. Habang sabay na kumakain ay hindi maisip ng ating bida kung paano iyon sasabihin kay Yukona, nang biglang pitikin nito ang noo niya pagkat tinatanong siya nito kung saan sila pupunta sa kanilang darating na bakasyon pero hindi siya nakikinig. Sinabi ni Junichi na payag naman siya kahit saan man gustong pumunta nito. Sa kanya tinanong ang dalaga kung maaari ba silang pumunta sa bahay. Nagulat ito at hindi nagpahalatang kinilig sa pagsagot ng oo. Ngunit nang malaman na kasama ang iba pa nilang kaibigan ay biglang nagbago ang mood nito, bagay na hindi maintindihan ni Junichi sa mga babae. Habang nakatingin sa kalawakan, na-imagine ni Junichi na paano kung sila lang dalawa ni Yukona ang magkasama sa bahay nito. Nang akma na siyang hahalikan ni Yukona sa iniisip niya, ay kilig na kilig siya sa kinatatayuan niya at nagulat nang tanungin siya ng pauwi na sanang si Kashi kung anong ginagawa niya. Nang malaman nito na magkakaroon sila ng kasiyahan kina Yukona ay nagparamdam ito na hindi siya busy ng araw na iyon. Para lang maimbitahan din siya ni Junichi, at bago umuwi para magpalit ng damit ay hiningi nito ang lokasyon ng bahay ni Yukona. At nang dumating si Yukona ay ipinaalam niya iyon pero mukhang galit pa ito. Habang naghihintay sa harap ng bahay ni Yukona, tinangka niyang silipin ang nagbibihis na dalaga pero bago pa niya mabuksan ang pinto ay binuksan na ito ni Yukona na ikinagulat naman niya. Pinatuloy siya nito at humanga siya sa napakalinis nitong kwarto. Sunod niyang napansin ang suot pambahay ni Yukona na talagang nagpaseksi sa dalaga.
Maya-maya pa ay tinanong niya ito kung nasaan ang mga magulang nito, at nang malaman niyang sila lang dalawa doon ay naalala niya na baka iyon ang dahilan kung bakit biglang nagalit ito sa kanya kanina. Pagkakataon na sana niya iyon kung hindi siya nagyaya ng mga kaibigan. Nang inilapit ni Yukona ang dibdib upang pahawakan kay Junichi ay bigla namang dumating ang mga kaibigan nila at tinanong kung anong ginagawa nila. Sinabi ni Yukona na tinutukso niya lang si Junichi dahil alam naman niyang wala itong boss para may gawin sa kanya. Nang biglang lapitan ni Nene ang kaibigan at ikiniskis ang braso nito sa dibdib niya. Maya-maya pa ay naghanda na ng makakain si Yukona nang biglang dumating sina Shinpei na parang mga fashionista. Ipinakilala niya ang tatlo sa mga kababaihang naroon. Hindi nagtagal ay sinabi na ni Shinpei ang tungkol sa larong King Game. Na-excite si Yukona pero para kay Kashi ay alam nitong kabastusan ang larong iyon kaya naman naging interesado si Nene at Ranko na may mga balak kina Junichi at Yukona. Sa pagsisimula ng laro ay bumunot ng stick ang lahat at kung kanino man mapunta ang stick na may nakasulat na king ay siya ang mag-uutos ng gusto niyang ipagawa sa iba pang kalahok. Sa round 2, si Yukona ang naging king at ang utos niya sa may hawak ng number 1 ay ipakilala ang sarili na parang bata at iyon ay si Kashi. Pangatlo ay si Kashi ang king at ipinag-utos nito kay Nene ang pamatay na post nito na ikinahumaling ng mga kalalakihan doon. Nagpatuloy lang ang laro hanggang sa nagkasiyahan na ang lahat. Habang abala ang iba ay itinuro ni Shinpei kay Junichi ang pagkakasunod-sunod ng mga stick upang siya ang maging king at maplano nila na mapaghalik silang dalawa ni Yukona. Nagsimula na silang bumunot ng stick at si Shinpei nga ang naging king kaya inutos nito na hahalikan ng number 1 ang king, at ang number 3 ay hahalik kay number 2 with matching dila. Pero palpak ang plano dahil silang apat na lalaki ang nakakuha ng mga numerong iyon, na pinlano pala ni Junichi upang hindi mapagsamantalahan ni Shinpei ang mga kababaihan. Kahit labag sa kalooban ay ginawa nila ang utos at inisip na lang na isa sa mga kababaihan ang kaharap nila. Habang nanlulumo ay pinasalamatan siya ni Yukona sa pagligtas niya. Doon ay sinabi ni Yukona ang plano nila ni Junichi na gumala sa bakasyon at sa kaniyaya ang lahat para maging masaya at hindi malilimutan ang kanilang bakasyon na ikinatuwa naman ng lahat. Pero pare-pareho silang naubusan na ng pera kaya naisip ni Yukona na magtrabaho sila habang may panahon pa bago sumapit ang kanilang bakasyon. Sinabi ni Nene na mas masarap gastusin ang perang mula sa sariling sikap. 41 araw bago ang kanilang trip habang umiinom ng soda ay pinag-uusapan na nila ang mga plano nilang gawin sa beach. Pero bago yun ay kailangan muna nilang makapagtrabaho upang kumita ng pera kaya nakaisip ng ideya si Shinpei, ang mamasukan sa isang anime shop. Si Minoru ay sa isang daycare center bilang staff. At si Junichi naman ay isang kitchen staff sa isang cafe na nakasuot na parang cosplay. 31 araw bago ang kanilang trip ay nagsisimula na sila sa kanilang trabaho. Dahil sa dami ng ipinagawa ay umuwing pagod na pagod sina Shinpei at Kigo nang biglang makita nila si Minoru na kausap ang isang bata. Makalipas ang 2 araw, nakita ni Junichi ang mga kaibigang babae na nagtatrabaho rin sa parehong cafe na pinagtatrabahohan niya. Nakasuot sila ng pang-cosplay habang nagsiserve sa mga customer at kinagigiliwan naman sila ng mga ito. Pero dahil sa pagiging sexy ay hindi maiiwasan na may magpantasya rin sa kanila. Habang lumilipas ang mga araw at lumalapit ang araw ng trip nila ay mas nasasanay na si Shinpei sa trabaho. Nang sumunod na araw, dahil nasira ang air conditioner ng kape at sa sobrang init ng panahon ay napainom si Yukona sa bote ng juice ni Junichi, kaya naisip nito na parang nag-lips to lips na rin sila kung iinom din siya sa bote pero natapon lang ito nang magulat siya sa pagdating ni Ranko. 18 araw bago ang trip na atasan si Shinpei na mamahala sa shop dahil aalis ang kanilang amo at nangako itong iti-triple ang benta ng shop, kutob naman ni Kigo na may pinaplano ito. Lumipas pa ang mga araw nila sa pagtatrabaho at 5 araw na lang bago ang kanilang trip sa beach, na atasan sina Yukona na maging book girl kung saan babasahan nila ng novel ang mga customer. Ngunit nang basahin ni Kashi ang isa sa mga ito ay puro kahalayan pala iyon kaya nagalit ito at sumugod sa amo. Nang buksan ni Nene ang isang libro ay nalantad ang totoong malaswang cover nito. Binasa niya rin ang nilalaman nito at nag-enjoy pa nga. Ayaw niya pa iyong tigilan pero inagaw ito ni Ranko at itinuloy ang pagbabasa kahit pilit na silang pinipigilan ni Junichi, hanggang sa binasa na rin ito ni Yukona. Dumating sa silid ang kanilang amo at doon ito kinompronte ni Junichi dahil sa kabastusang nais ipagawa sa mga estudyante. Sunod na dumating si Kashi na dala ang telepono at ipinakausap ang amo nila sa may-ari ng kafe. Isinumbong niya iyon kaya panay ang paghingi nito ng tawad at saka sinabing nakanselo na ang event para sa araw na iyon. Tubos na nagpasalamat ang lahat kay Kashi.
Pagkatapos ay sabay na naglakad pa uwi sina Junichi at Yukona habang nagkukwentuhan ng masasaya nilang plano sa buhay, nang biglang yayain ni Yukona si Junichi na pumunta sa lugar na sila lang dalawa na sinang-ayunan naman ng binata.